God is able. From disability to possibility. Magandang gabi po at welcome po sa God is Able Talks dito sa 702 DZAS. Ako po si Brother Paulo Sanchez. Kamusta po kayo? At nawa ho tayo po patuloy pa rin ho na nasa pag-iingat at pag-aaruga ng Panginoon. Kung hindi man natin makita ang ating care and provision mula sa tao, mula sa mga kapamilya, mula sa gobyerno, tiyak ay mahahanap at makikita naman natin to sa ating Panginoon. Nagpapasko na po at alam ko maraming pamilya ang hindi mo na magki-Christmas shopping this year, pero basta mahalaga magkakasama po tayo at mahalaga po nakikita rin natin yung mga kapamilya po, kapitbahay at mga kamag-anakan natin na hindi ho maayos ang kanilang kalagayan ngayon. Sila na lang po ang i-bless natin this Christmas. At napakahalaga po ng ating paksa. Napakadaming nangyari this 2020 at alam ko iba sa inyo gusto na lamang po mag-move on, #move on sa taon na ito. Pero maganda rin mga proseso. Ano nga ba itong mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na pagdaanan natin bilang isang sambayanan? And isang mahalagang paksa, and I think experience, na kailangan ho natin sabay-sabay maproseso bilang church, bilang community, ay ang suffering. At napaka-bless ko dahil napaka-premiado po ng ating pong panel po ngayong gabi na ito. At premiado rin sa puso ko dahil mga kaibigan ko po sila, mga kapwa ko pastor, at baka familiar kayo dahil kasama sila sa broadcast ministry natin sa FEBC. Although may mga kanya-kanya sila ministry ngayon at baka makwento nila paano ho giniba ng pandemya ang kanilang mga plano this year tulad na lamang ng thesis ko. So, i-welcome ho natin ang ating mga kasamang lingkod sa Panginoon, si Pastor Ray Rizaldo na matagal ko nang hindi nakakausap at wini-welcome ko ngayon ang aking brother at si Pastor Ronald Molmisa na I pray maging suki na talaga natin sa Able Talks. Kamusta mga pastor? Ray, ikaw muna. Hello! Magandang gabi sa atin. No? Long time no see. No? Agong gupit extended lockdown yung nangyari sa atin. Medyo nagsawa na ako sa lockdown look So, kailangan ko na ng medyo signs of hope. Kasi maganda yung topic natin ngayon, suffering. Inakala ko nga rin, hindi ka magpapagupit o papataahit hanggang di tapos ang QQ So di ko nga si Ray bala ko sana entertaining goatee kaya lang wala. Nag-stumble kaya magpapaahit na rin ako. Kulang gitara na lang, David Crowder band. Pastor Ronald, kamusta dyan sa Pasig? Well, ito 3 inches na lang. Wow. Tik na kaming abutin ng baha Pero sa bag ng Diyos, maayos naman. Well, kumpara sa Undoy, mas I'm not trivializing yung paghihirap ng iba nating kababayan. Pero kasi naayos na yung kaunting flood management system dito sa Pasig kaya hindi masyadong hardly hit. No? Pero ayun nga, kailangan natin pag-usapan. Oo nga Kailan ba matatapos itong taon-taon na lang halos lumalangoy lahat yung ating mga kababayan. Oo. And yun nga, meron ka agad ako na-observe kanina. Tinatawanan na lang natin yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Pero yung isa tong way of approaching suffering, which is yung ating topic ngayong gabi. Napakalawak ng counsel ng Bible pagdating diyan ng Panginoon pagdating sa suffering. May mga teksto sa Bible kung saan sinasabi ang Diyos ang may akda at nagpapahintulot nito. May mga nakikita tayo na ito maaring form of punishment, iba naman form of discipline. Like sa New Testament, talagang dinidiin yung mga teolohiya pagdating sa suffering as refinement, as discipline, as sanctification, stuff like that. Pero paano ba natin mag-grasp itong katotohanan ng human suffering? Paano ba dapat natin to maintindihan? And I'll welcome po your general thoughts on this one. Go, Ray. Oh, well, ako, when you read scripture kasi is basically a story, Hindi siya nagbibigay sa iyo ng systematic na paliwanag sa mga bagay-bagay. It will be the human attempt to make sense, what can be gleaned from scriptures. Pero isa sa pinaka-paborito kong theme sa Bible, is that hindi explanation yung binibigay sa atin primarily, though not exclusively, but a sense of identification. Ibig sabihin, sinasabi doon na kung bakit may mga trahedya sa buhay natin na nangyayari, hindi paliwanag hindi justification, but a promise and assurance that God understands
what is happening to us. God knows, no? And even to the point of saying ng scriptures na God actually identifies, no? Kumbaga nung siya ay naging tao, na dinaanan din niya yung extremities of those kind of suffering, ano. Siguro perhaps with the exception of Job. Si Job yung parang merong cheat code, may cheat sheet kasi after nung suffering ni Job, ipinakita yung backstage kung bakit nangyayari yon, ano. And even yung backstage ng Book of Job, 'di ba, parang tinanggal yung kurtina, dinala ka sa likod, o ganito nangyayari diyan. Pero even yung Book of Job, nag-end siya not with an explanation from the Lord, but with a barrage of questions. Yung sabi ng Lord sa kanya, bakit? Andito ka ba nung ginawa ko to? Mapapaliwalag mo ba kung bakit ganyan, bakit ganito? So in the end, sabi lang ni Job, oh my goodness, what have I done? Ano ba mga pinagtatanong ko sa buhay? What kailangan kong tanungin? And then, ang isang immortal line dyan ng aking professor dati, sabi niya, alam mo, pag binasa mo yung Book of Job, you will come to a realization na end of the day, God is not looking for people who will understand Him or understand His ways, but people who would be able to entrust themselves to God's ways. People who will not trust Him. So I think doon papasok yung element of faith. So basically, those are the most striking themes na sa akin very, very na nakadiin sa mind ko yon as I try to get wisdom from the Word of God on how to make sense of suffering. Baka si Pastor Ronald may ibang take. O naman. Well, sa akin, personal na buhay, mga pastor, no? As a counselor, sa dami ng mga kaso ng mga nasasagap ko, no? Siguro kailangan tanggapin natin that it's a fact of life, no? Yung suffering. Sabi nga ni Lord, diba? John 16:33, in this world you will have trouble. Yung sabi nga ni Ray, doon natin didikit. But sabi ni Lord, I have overcome the world. So, yung sa kaso ni Job, maganda yung sinabi niya doon, no? Yung infinite wisdom of the Lord, I cannot really fathom. Kaya, it's better for me to trust in Him than to ask questions na, anyway, it's beyond my comprehension. At, si James din sinabi, no? Na it's a means of the Lord to purify our faith. So James chapter 1, no? Matuwa kayo pag may pagsubok. And mas lutang sa akin ito when I see suffering, it tells me, no, may pagka-existential yung sa akin dating, no? Existential questions ng mga masasagap mo. You must look beyond yourself. Kasi we're finite beings. So suffering compels us to look beyond ourselves and especially look up to our Creator, no? Na siyang magbibigay ng lahat ng, I should say, comfort and sagot sa ating mga tanong. Napakaganda ng paunang salvo natin. Napakalawak ng ating Bible. Malawak naman talaga ang counsel ng Lord. So talagang nasa atin na talagang i-try to embrace yung lawak din ng kanyang wisdom sa mga bagay-bagay na to. So very, very, very good responses, mga kapatid. And nais ko mamaya itanong paano natin ma-apply itong mga handles na ito sa Philippine psychology at culture. Pero maya-maya na lang muna. The type of response you gave is parang Sige, Pastor. Nadagdag ko lang doon sa sinabi ni Pastor Ronald. Kasi minsan people can misconstrue na parang, hindi naman pala mahalaga yung explanation . So ginagamit mo siya ngayon as justification for parang you become stalled, no? Na parang wag mo nang isipin, then you dumb down, no? Pero ako sa tingin ko, hindi dahil sa hindi mo kailangan siyang isipin. Baka ang dapat gawin ilihis mo yung iniisip mo. Like for example, from seeking a concrete justification on what is happening. Ang immediate na ibinabato sa atin pag binasa mo yung scripture, if you're gonna follow yung logic of identification, suffering should move us to action. Parang sinasabi ni Pastor Ronald, no? Nasa harap mo ngayon. So, anong gagawin mo ngayon sa mga taong maaring higit na mas naghihirap, higit na mas apektado compared sa iyo, and if you have the capacity and the capability and the ability and the connections to be able to be of help to respond, yun yung mas pag-iisipan. Kumbaga, in theological justifications, it can come after the fact if you have the time, no? Pero habang
habang nandun ka sa kalagitnaan ng may mga nangangailangan, pwede mo muna siyang i-bracket to use a sociological term. Pwede mo muna i-bracket mo muna yun. Then, isipin mo muna yung mga bagay. I mean, use your brain cells on how you can actually respond in action. Yun lang yung gusto ko idagdag doon. Which actually was actually transitioning to my second question. Partially nasagot mo na. Kasi based sa mga paunang sagot nyo, parang step back eh. Parang before we seek explanations, let's take a step back and really see it for what it is. Pero hindi naman tama si Ray, tama rin si Pastor Ronald. Hindi ito excuse na wala na lang tayong gawing engagement sa suffering natin at sa suffering ng iba. So Ray gave us one way of approaching engaging suffering, which is a call to action, a call to response, and it's opportunity to follow our Lord Jesus Christ pagdating sa kanyang response sa kanyang suffering. Pero how should we engage our suffering? Maraming level to. Personal, of course, may mga nakikinig sa atin, may mga iba't ibang kapansanan, disability, so they suffer every day. But also as a family and community sa level na yun. So if we will take a step back and do careful reflection on what suffering is, paano dapat natin atakihin, bukod sa i-acknowledge, paano natin tatawid through reflection to before we go into action? Well, ang naano ko dyan, Pastor, no? Well, this is from my own ministry and personal experiences as a pastor for siguro I've been in the ministry for more than 2 decades. When you talk of suffering, kasi minsan yung quick fix attitude ng marami, no? Sabi nila, if I could only answer the reasons behind my suffering, I would be better. I would be justified sa aking mga ginagawa, umiyak, whatsoever. Pero ganito rin, the Lord is more than all our feelings, no? He is greater than all our feelings. Kaya nga, kahit sa suffering, He acknowledges kahit galit ka sa Kanya. He acknowledges kahit nagtatampo ka. Ang problema sa iba, yun nga, theology is basically an exclusive, exclusive project yan eh. Kaya nga, I also would like to say na sa ating theologizing, dapat wag natin isasakripisyo yung idea that God is mysterious eh. So yung mystery of God, minsan, ayun ang mahirap. Pag hindi na mysterious si Lord, kinahon mo na siya sa isang theological box, kikilos siya ayon sa imahe mo, hindi sa kung anong nais niyang gawin sa'yo. Kaya minsan na-frustrate yung iba. Kaya yung mga tanong, di ba, ba't ginawa ni Lord to? Yung huling yung mga eschatological, di ba? Itong bang bagyo, parusa ba to? Pag hindi na nag-fit dun sa sa paniniwala mo, biglang mind blown ka, ngayon magtatampo sa Diyos nang wala nang Pastor, point of clarification lang. I think mahalagang punto to na ma-unbox natin, to borrow your term. Ano ba itong mga theological conceptions natin of God or mga mainstream or nagagaling siguro sa evangelical tradition natin na medyo nagkakahon sa atin? Kaya pagdating sa mga bagyo o pandemic o sunod-sunod na dagok ng buhay, maladjob na dagok ng buhay, parang kinukulang tayo o parang napanghihinaan tayo. Okay, mauna na ako. May tradition, no? Evangelical, Charismatic, Pentecostal. May kapit kasi, may lapit sa ganitong issue lalo na pagbagyo, no? Na parang nakakapit lagi yung galit ng Diyos. Pag may disaster, galit lagi ang Diyos. The same thing with Job, 'di ba? Yung kanyang mga kanyang mga kaibigan. Kaya ka nagkakaganyan kasi may nagawa kang kasalanan. And the problem with that, nilimitahan natin yung galaw ng Diyos eh. I acknowledge na minsan galit ang Diyos, nagpapadala siya ng disaster. Pero not all the time. May laws of nature eh. It may not be God who caused all these things. Baka tayo. No? So tingnan natin ang sarili natin. We do not just look up to God, we also look into ourselves kung bakit tayo nagsasuffer. Come on, Ray. Mas magaling ka dito eh. Kasi, alala to, actually, itong 2020, sunod-sunod na suffering to. Yeah. No? Bago tong natural calamity. Yung grabe, viral cancel calamity. Na tong year na to, no? Cancel na tong year na to dapat. Yung pandemic, no? And especially, nung pupumalo yung pandemic, no? At pwede mo rin itong i-connect doon sa nangyari sa Yolanda, no? I mean, there are people who are saying na, kaya sila yung na Yolanda kasi sila yung napaka-idolatrous ng mga lugar. Something like that, no? Nagalit ang Diyos, and this is now a call to repentance. At laging gasgas na ginagamit yung 2 Corinthians chapter 7 verse 14, no? Yung if my people who are called by my name. 2 Chronicles. Ay, sorry, 2 Chronicles pala.
yung Corinthians sa ano yun, no? Sa New Testament. So in Chronicles, no, yung 7:14 principle na yan, which is a clarion call always pag may mga gantong klase ng suffering caused by a calamity, is a call for the body of Christ to humble themselves and to repent, no? And maybe even extend that is a call to the wider community to recognize that yung trust and belief in God is lacking. So maybe this is God's way of giving people the opportunity to repent, ano? So yung ganun ka laging na nagagamit, ang problem lang doon sa ganun is that you necessarily assume that it is actually God who sent the virus. It is actually God who caused the suffering. Tapos parang instrumentation siya para ma-achieve yung ends niya, which is for certain people to repent, no? Pero parang sinasabi nga ni Pastor Ronald, may mga disasters na man-made, no? Yung baha natin ngayon, a lot of that is man-made, no? Dahil yung Sierra Madre, yung mining, so a lot of that kung bakit bumaha, yung flooding, hindi na kayang i-control naturally, yung pagdaloy ng mga tubig galing sa bundok, syempre saan pupunta yun? Hindi sa bahayan. Tapos yung mga lugar na hindi dapat tayuan ng bahay, tinayuan ng bahay. So syempre, lulubog talaga yun. And then you will ascribe it to God must be punishing us. No, we are punishing ourselves. No? Yeah. And we should repent from our wicked ways. Wicked ways. Tayong gumawa nun against our neighbor. No? Kumbaga, huwag natin nagkakapi si Lord, nadamay na naman siya. Unfair tayo kay Lord minsan Pati nga minsan lagnat, sinisisi natin minsan kay Lord kasi di tayo pinoprotektahan. Kasi Satan din minsan kawawa, no? Nagkakapisit siya na naman na may kasalanan. Gumagawa ang kaaway. Siguro sige, Pastor Ronald, you would like to add? Well, I'm just saying, we're just doing this in a lighter manner kasi mabigat talaga yung mga issue, no? We're not laughing kasi we're making this as a trivial matter. True. Yeah. Paano, another siguro naririnig kong observation among our brethren, kapatiran natin is that, alam nyo, ito'y paalala na the end has come. Ito na ang mga huling panahon na paghuhusga. And so parang may thinking na terminal na mga bagay-bagay. And sometimes, though some people don't intend to think this way, pero nagiging ang nasa-sacrifice dito is yung human responsibility, ano? Dahil isuko natin sa sovereignty ng Diyos, ang Diyos naman mananaig sa end times, sa mga bagay-bagay, antayin na lang natin ang kanyang pagbabalik at let's take it as it is. Anong comment nyo sa mga nag-o-observe at nagdidiin even in their preaching na this is the end times, ito ay mga simula-simula na at ito ang ating dapat gawin? Si Paz, magaling yan sa mga ganyan, sa mga eschatology. Bahala ka. Ano ka ba? Nasa kung millennial ka, preterist ka, bahala ka kung ano gusto mo dyan. Well, pag eschatological issue kasi talagang debatable sa iba-ibang mga churches yan, no? Siguro yung feelings of resignation na darating naman si Lord, bahala na, whatever happens, ano ating gagawin. Well, ako I still believe na na we were not created to be robots ng Panginoon. So we are moral agents. So free will is there. Okay, that's why we have to we have to choose to be on the side of God in many ways. Nakasulat naman sa Biblia mga prinsipyo pagdating sa kalikasan, care for the nature. Pati sinabi niya, 'di ba? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. We may not have the fullness of the kingdom of God now, pero we can have the foretaste of it, no? Kaya we always have this struggle for social justice, what have you, ano pa man. Kaya palagay ko ayun ang kulang sa sa Christianity also of our country. Naging masyadong spiritual na hindi tayo naging earthly good sa maraming bagay. Na sobrahan sa wag sana magagalit sa akin yung aking mga kasama sa ministry. Parang nasobrahan tayo sa praise and worship. Pero nakalimutan natin na hindi lang yun yung hinihiling ni Lord para sa atin. It's good na gawin natin yon, pero it's not enough. It is sufficient, it is essential, pero it's not sufficient. Kaya sisilipin natin ibang areas ng ating buhay and how can we be the salt and light of the world. Go, Ray. Well, technically, ang technical term sa theology na pinag-usapan natin, yung theodicy, no? Parang explanation of why suffering exists in the midst of a God who is good and able to actually serve and solve our suffering, no? Ang
at napag-usapan natin kanina yung theodicy of purpose, no? Yung may purpose, may reason ng Lord lagi. Yung plus si Pastor Ronald, gusto ko yung nabanggit niya, yung theodicy of mystery. Hindi naman laging si Lord na may purpose doon. Let's leave a room for doubt na baka hindi naman ito, no? And tapos kanina nabangin ko yung theodicy of solidarity. Baka ang hinahanap sa atin is immediate action, no? Ngayon, nang nakakatawa yung tanong ni Pao kasi pag kinabit po yung theodicy sa eschatology, ang mangyayari diyan, ayan, nangyayari na yung mga kahindik-hindik na mga bagay. Okay yan kasi ibig sabihin na paparating na ang Lord, dadating na ang rapture, matatapos na ang magugunaw na ang mundo and the end will come. This is supposed to be a cause for the Christian to be more hopeful o blessed hope nga tawag doon, 'di ba? Kapag paparating na ang Panginoon. Pero ang problem lang, pag ganun mo i-frame yung nangyayari sa bansa, saka sa buhay mo din, mawawalan ka ng space for lament yung theodicy of lament. Na minsan ang magandang reaction natin sa mga hindi kayang ipaliwanag ng mga bagay at kahirapan at sakuna sa buhay, maglament ka muna. No? You pour your heart and cry out to God on why this is happening, pretty much like what si Job did, and I think mahalaga yung space na yon kasi maganda yung ating una dito paano maipoprocess yung suffering kasi lament allows you to get in touch with your emotions, to get in touch with the existential dimension of suffering, pero pag kasi naduka agad sa theodicy of eschatology na fusion mo siya na Dragon Ball Z, ang default mo agad is positive positive thinking na hayaan mo na yan. Actually, may purpose ang Lord dyan. It means lang na the end will come. The more nagugulo ang mundo, the more nalalala yung mga catastrophe, ay the more nalalapit na ang blessed hope. So, medyo conflicting yun on the side of isang na Christian. Pero sa akin lang, pag over-emphasis mo dun sa eschatological na framing, baka mawalan ka ng space for lament. Lament for what is happening to you and also to be able to lament for what is happening to other people. Okay, salamat mga kapatid. I hope and pray na medyo may nagte-take notes at may mga realizations yung mga nakikinig, na napakaraming teksto sa salita ng Diyos ay patungkol din sa lament o itong ating pong pagdadalamhati, pag-iyak, pagsigaw pa nga minsan sa harap ng Diyos at hindi ka naman tinatamaan ng kidlat. Bagkus lalo mong nakikita ang malasakit at pagmamahal ng Diyos. So may ganong avenue rin, may pathway din na ganon on how we can process ang ating suffering. Punta naman tayo sa Pilipinas. Ano ba ang Philippine concept ng suffering at meron bang mga bagay tungkol sa ating lokal na psikolohiya at kultura na nakakatulong or hindi nakakatulong sa ating pagpaproseso ng suffering? I'll give one concept. Ray na lang isang concept yung pag-usapan. Yung unang concept na gusto ko i-raise yung Damayan. Okay. Ang pangalan ng aming lugar Damayan Park Homes. So pag sabing damay, so sakit ang kalingkingan, daman ng buong katawan. Pinoy na Pinoy very community-oriented. Kaya hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng, yung amor proprio na lang yung, kaya nga sabi ko nga, hindi ko pwedeng sabihin na hindi kami binaha Kasi una-una, malaswang pakinggan. I always emphasize this. Hindi ko masasabing mas mapalad kami. Bakit? Nagkataon lang na maayos yung flood management system namin. Pero my heart goes out also for those people. Lalo na yung mga kaibigan ko sa Marikina, Rizal. Imagine sa Rodriguez, talagang by default, ang bubong na lang ang nakikita. So palagay ko ayun yung pinalulutang kapag may suffering, na we're part of this universal emotions, na hindi mo pwedeng hindi maramdaman bilang isang tao yung suffering ng iba. That's why yung Damayan, matindi yun. At hindi ka nakabase kung kamag-anak mo yan o kaibigan per se. Kahit hindi mo kilala sa panahon ng trahedya, yung shared humanity natin, kailangan ma-emphasize yun. So, ayun na masasabi ko. Bilang Pinoy, malakas tayo doon. Kaya kahit ito last time lang, nagbabaha, nagse-celebrate pa rin ng birthday party. Ibang level, di ba? Hindi mo maiwawala yun Kasi we're part of that community na sabi nga nila, wala tayong history ng na tayo ang inapi, di ba? Tayo ang nang-api, tayo ang inaapi.
Parang sanay-sanay tayo sa suffering. Kaya wala tayong tendency, sabi ng ilang mga scholar, no, na tayo ang manakop. Minsan nga, sabi nga nila, we're happy slaves nga daw sa maraming pagkakataon. So, I think that's one concept na pwede kong erase sa diskurso. May importante yung concept of happy slaves. Bago tayo pumunta kay Ray, resilient slaves. Obedient subjects. We'll get to that concept ng ating pagka-Pilipino na ingrained sa atin maya-maya. Pero pastors, before mag-respond na si Pastor Ray, na-mention mo yung konsepto ng damayan. Would you say na ang Pilipino selective pagdating sa application niya yan? Kasi nabanggit rin kanina social justice. May mga social justice issues sa Pilipinas at hindi yan nakadepende kung sino nakaupo sa Malacanang. Marami. Prevalent ang poverty sa atin, may oppression sa atin, matindi injustice. Pero parang may mga tao who would say na parang nakukulangan sila sa collective response sa damayan natin pagdating sa suffering ng iba. So we might turn a blind eye o baka masyado tayo nakatingin sa ating sariling mga lokal, sa mga pamilya at medyo parochial tayo in a sense sa pagdating sa ganung bagay. Anong komento niyo? Nakukulangan ba kayo sa pagpakikiramay natin sa plight ng suffering ng mga maraming tao na apektado ng mga social issues, social justice issues? Dagdag ko na dyan yung mga may kapansanan, which is I think a big demographic na napapabayaan, may pandemic man or wala. Okay. Ray. Big question, no. I'm glad binanggit ni Pao yung tungkol sa sa may mga kapansanan kasi sa linya ng mga apektado, nandyan lagi yung most vulnerable. Siguro sila yung pinaka nasa position na to be in a more difficult situation to be able to adapt, no, sa nangyayaring sakuna, no. And in terms of selectivity, I think yung concept kasi natin ng sakop meron tayong ganyang Filipino concept of sakop. Minsan yung concept natin ng sakop, very very particular din yun. So you express pagdamay sa mga nasasakupan mo, no? So sa labas ng inyong sakop, malas nyo, parang gano'n. Hindi kayo kasama, hindi kayo kasali sa sakop ko, no? So like for example, ipagpalagay mo na sa government natin, no? Madali tayong magreklamo na magsasabit sa atin na kita mo na ang nangyari, it cuts both ways. Ang nangyari, yung local government natin napaka-inadequate, no? So yung pagtingin mo ngayon sa failure of social justice, doon mo isisisihin sa local government. Tapos pero ayaw mong kantihin yung kung bakit nagkaganon yung local government. Meron ding nangyaring epekto doon kasi may national kang infrastructure that actually did not render the local government ready to be able to respond, no? Yun namang iba, lahat ng sisi nasa national government, without attention, hindi nasasakop ng kanilang periphery na ang dapat nilang inisip yun ding immediate responsibility ng LGU, no, ng local government. So in a way, nagiging selective ka sa sense of pagdamay mo. Sabi nga sa Pilipino, kasi meron kang kinikilingan, no? Meron kang nais-protektahan, di ba? Na mga sektor na maaaring for many reasons ay kung ba't mo yun gustong gawin. So siguro sa akin doon nag-uugat yun. Yung concept natin ng sako, kailangan pa siyang ma-expand, no, to be able to be inclusive. At sabi nga nila yung term dyan, yung mahagip natin yung common good, not just a good of a certain sector but for the common good, sa kabutihan ng lahat. That's why yung sinasabi ko rin when I was still teaching sa university, tayo mga Pinoy, no, personalan, walang trabaho lang, baligtad nga daw minsan. Personalan in a sense na or that's it cuts both ways, no. Pag pasok kang personalistic, pag naging kaibigan ka, mabuti kang kaibigan. Kapag naging kaaway ka, masama kang kaaway. Yung ganong extremes, no. So ayun minsan yung nagde-define kung ano yung sasakupin natin, kung sino tutulungan .
At mas highlighted ito sa politika, 'di ba? So you know, see yung parang may dalawang republikang naglalaban. Office of Malacanang and Office of Vice President minsan. I just have to tell you this kasi nakikita niyo naman sa social media na minsan ganun yung yung sakop nila, pareho silang pinuntahan pero parang hindi nag-uusap. At ayun yung kailangan labanan natin sa atin, no? Kasi divided na nga tayo topographically, then as a nation, culturally, divided pa rin emotionally. So, palagay ko ayun yung entry point para mas lalong i-empower natin yung local communities. Kasi sabi nga ni Ray, pag national government, I should emphasize this also. That's why malakas yung call for federalism. Mas less efficient talaga ang national government to respond. In a way na hindi sila mabilis talaga magre-respond kasi sakop nila buong bansa eh. That's why yung Local Government Code of 1991, ayun talaga intention niya. Empower yung local governments para sila na yung gumawa. I-devolve sa kanila lahat ng supposed to be ginagawa ng national government for the localities. Ayun. Hindi tayo naging pananaw Pinoy dito. That's a compliment. Dahil pananaw talagang kailangan napaka-enrich din ng ating pananaw. So though ini-explore natin ang suffering, kailangan lamanin din natin yung ating reflection. Nabanggit kanina yung issue of resiliency. May mga nagsasabi at siguro some of them may be Christians, may have this belief na gaya na nababanggit natin kanina, hayaan na lang natin maging ganito o tiisin na lamang natin, wag na lang tayo masyadong mag-isip sa mga bagay-bagay o magkomento ng mga bagay-bagay or mag-suggest ng mga bagay-bagay on how we can together solve different forms of suffering in our society. And hindi naman siguro to ill-willed na passivity, pero may na-ingrain kasi sa atin. Maybe may colonial influence din, it's maybe cultural but definitely human to all of us. Tong tendency natin maging passive at balutan ng magandang shiny clothing called resiliency yung mga nangyayari sa pag-iisip at loob-looban natin. Anong komento nyo pagdating sa particular na resiliency daw ng mga Pilipino pagdating sa mga calamities and experiences of suffering? Mabuti ba ito and paano natin ma-i-improve ang ating pananaw at pag-respond dito? Ray. Well, yan ang pinag-uusapan ngayon sa social media, yung issue ng resiliency. Pero nabanggit na naman kayo ni Pastor Ronald May historical background why we have become people na pwede mong sabihin na resilient. Kasi yung elasticity natin, yung ating capacity to suffer has been stretched, sobrang stretch na. Kaya pag may dumating ngayon na tension na hindi naman naabot yung ganung proportion threshold ng breaking point. O breaking point. Kaya yan. We can survive that, no? Kaya nating i-survive yan. Ako, ang take ko dyan is that I think hindi naman natin dapat din i-underestimate yung capacity of our people to be resilient. Kasi nandun talaga yon, no? Whether we like it or not, the Filipinos will be able to adapt and they will be able to bounce back. At yung ating social net, yung ating mga kamag-anak incorporated, yung mga kaibigan, yung capacity natin na magtulungan at magdamayan, that can get us na through. Of course, hindi lahat ng tao will be able to get through, and some people may not be able to withstand yung nangyaring adversity. But generally, we have that as a people, that kind of capacity. So we don't have to take that for granted. At the same time, maybe we should avoid of abusing yung resiliency ng mga tao, 'di ba? Tapos parang ibato mo lang sa kanila, sige mabubuhay naman kayo. Alam mo yung itako mo yung isda, sige di ba mamatay yan. Okay lang yan. Kahit ma-delay yung mga tulong natin, they will survive kasi bulletproof, waterproof, suffering proof naman ng mga Pinoy, susurvive yan. But the reality is, hindi lahat magsusurvive. So, hindi naman tama na abusuhin yung resiliency ng mga tao. And at the same time, sa side ng mga people who should be responsible to take care of their constituents, resiliency should not be made as an excuse for not doing enough, no? Kasi minsan yung naging excuse na parang yung recent na pronouncement from Malacanang, nandiyan naman ang tulong, nandiyan naman daw yung housing, nandiyan naman daw yung mga ayuda. But again, the point is,
differentiated din ang local government. Not every local government has the same capacity. At doon dapat papasok ngayon yung national, no? So, yun siguro, initial thoughts ko yun about how do we wrap our heads about this issue of resiliency na pinag-aaway sa social media. Should we highlight it or should we not? Pass, anong idea mo doon? Well, ano naman we affirm the adversity quotient ng Pinoy mataas talaga. Pero ang approach madalas, well, hindi lang sa gobyerno, kahit sa ating community, symptom management lagi We're not getting into the root of the problem. Kunyari, pagbabaha, ako ayoko na makita next year, ganito na naman tayo. Kung nabasa niyo yung isang news item sa COA, marami palang projects talaga for flood management system, hindi in-implement. Yung ganon, I really suggest na tutukan natin ito kasi it has been a concern. At maraming namamatay. Kaya sabi ko nga, hindi lang dapat droga, terorismo at kung ano-anong mga bagay ang hinaharap ng gobyerno na maaaring hindi list para hindi nakakatulong sa mga tao in the immediate concerns nila. Palagay ko isa ito sa kailangan tingnan natin, no? Hindi natin pwedeng idahilan lagi na maayos naman ng Pinoy. May breaking point din 'yan. Kahit siguro tumatawa-tawa tayo, darating sa punto malalampasan natin 'yan So, ang mangyayari, we better address this. Ang ganda nung ginawa ng Japan, no? I mean, in Tokyo, for instance. I just posted a video. Ang ganda nung ginawa nila, yung underground nilang parang imbakan ng baha. Talagang nag-invest sila doon, bilyon. 90% ng loss nila talaga nawala iyon. Kasi nga, long term sila mag-isip. Isa pa yun sa palagay ko kailangan tingnan natin. Gaano ba ka long term mag-isip yung mga leader natin? Lalo na, we're always in this politics of of immediacy and expediency na sa sobrang personal, kung ano gusto mo ngayon, bibigay ko, pero in the long run, makakasama sa'yo. May ganun kasing lapit ng mga politiko natin, minsan mga leader, na I hope may mga bagong mga leaders na mahaba-haba naman, beyond 6 years ang pag-iisip siguro. At structurally ito, maaari, dadaanin natin sa mga legal institutional changes. Pero yun ang gusto ko lang tingnan dito. Pag tayo magbabank too much on the adversity quotient na mataas ng Pinoy, we must get into the root of the problem para matigil na itong mga trahedya. Ayan. So, kailangan natin talaga alisin yung, sabi nga ni Jesus, alisin mo yung troso sa mata mo. May mga troso sa ating mata ng pananampalataya na maaaring hindi tayo kasi aware. And this responsibility is up to us as pastors as well, sa pagtuturo natin, sa pagpaproseso natin as a community sa mga pangyayari like suffering. Minsan hindi na natin napapansin, baka tayo ang naglalagay ng troso sa kanilang mata ng pananampalataya by either denying these things, these aspects of suffering, or not even talking about these things at all. Because meron tayong kinikilingan maybe a way of understanding, a system of understanding, a theology, o baka ito mas malala, meron tayong interests na sinusulong. So siguro pagdating naman sa church, of course, I know every church is doing their best para sa pagdating sa relief operations and all that, na-master na natin itong damayan sa church, sa community natin, at least sa immediate response. Pero may mas magagawa, may improve pa ba ang ating churches pagdating sa ating response sa suffering? And maybe mas long-term ang orientation. Maybe meron ba tayong role sa rehabilitation? May role ba tayo sa pagiging sustainable na mga efforts ito para naman hindi puro gobyerno lamang ang nababurden? I think isa pang magandang itambal dun sa nabanggit ni Pastor kanina na Filipino value na maaari makatulong sa mga churches natin, at least to make sense of how it should play its role in the midst of this katakot-takot na suffering natin. Yan yung idea of malasakit, no? Kasi yung idea ng pagdamay, no? Mas malawak yun in terms ng marami kang pwedeng motivations, no? Internal saka external kung bakit ka dumadamay, ano? So ako, ang theory ko dyan, yung malasakit para siyang purifying element, no, kung bakit ka dumadamay, no. Kanina nabanggit ko yung theodicy of solidarity, di ba? Yung pagdamay, pag nilagyan mo siya ng malasakit, itutulak ka niya hindi lang na maging in solidarity, pero to explore the idea of a theodicy of responsibility, no. So anong responsibility ko sa kanya? Hindi dahil sa meron akong pang sariling interest ba't ako dumadamay, which what happens sa mga
o politiko natin, no, madaling mag-relief madaling tumulong. Ang tanong, bakit mo ginagawa yun? At nakakalungkot yung nangyayari minsan na nagagamit siya for the resiliency of a political survival, di ba? So, iba klaseng resiliency naman yun, ano? So, pagdating natin sa mga churches natin, sana wag tayo mag-fall to the same narrative. No, kumbaga, gagamitin natin yung sakuna o yung isang kalamidad as an opportunity to be able to carry our own interests. Parang self-serving din ang magiging dating, no? Kung yung mga politiko ang habol boto, ikaw naman, isip mo, ito yung pagkakataon natin that people will be able to turn to God, no? And think about their spirituality. So, ikaw naman, ang habol mo naman yung bautismo. So, I think yung ganong klase ng mixed motivations, of course, at the end of the day, if a person is helped, they are helped, no? Pero yung concept ng malasakit, it purifies your action na parang genuine ba yung ginagawa mong pagtulong. Kaya ka dumadamay kasi naramdaman mo yung sakit, no? So, hindi yung kaya ka dumadamay kasi meron kang nais na mangyari. At ako, ang classic line ko dyan is that it prevents us from turning our love into a strategy. From transforming our charity into a strategy, no? So yung malasakit, I think will help us to keep ourselves in check. You know, whatever Pastor, pa yan, no, gagawin natin. Pastor Ray, kasi I'm sure people would also want to parang also have the word of God and syempre yung life and ministry ni Jesus as a way of understanding yung mga konseptong pinapakilala natin. So maybe mare-relate mo ba sa example ni Jesus yung kasasabi mo lamang kaninang approach niya, no, yung malasakit niya na walang pansariling interest kahit sabihin mong well-intentioned interests. So how did our Lord keep his intentions pure and how did he approach this outreach? Kasi si Lord maraming outreach ministry. And how did he approach this? Para lang din madikit nila sa kanilang pagre-reflect sa Word of God saka sa atin pong pananampalataya. Well, I think yung maraming instances, no, episodes sa buhay ng ating Panginoong Jesus, ang bottom line na lagi is, ang actually genius nga the way yung mga kwento, yung mga episodes. Genius siya in the way na pinpoint niya yung root of the problem, which is the exercise of power, no? Ang Panginoong Jesus, ang movement niya, kaya siya nagmamalasakit, not to amass power unto himself, no, but to be able to strip himself of the power na meron siya, yung authority, and to be able to share it to people. Pinaka classic diyan siguro sa atin na episode yung sa Last Supper, di ba? Nung Last Supper, sabi niya doon, no, all authority has been given to me by my Father already. Hindi ito yung Matthew 28, ito yung Last Supper, pap sinabi niya na yon. And then ang next episode sabi doon, at hinubad niya ang kanyang kasuotan, itinali niya sa kanyang bewang at umpisa siyang maghugas ng paa ng mga apostol, which is a posture of service, no? Hindi siya to serve himself, no? Which could be the reason why some institutions, whether religious or political, may be doing an act of service kasi self-serving. Pero yung kanya, hindi self-serving, outward, no? Outward siya to be able to share that authority to others and use it for the welfare of other people, not him. So siguro yung ganung mga klase ng metaphors, if that continually change and shape and influence anumang action we will do in the community, whether maliit o malaki, I think malaking bagay. Kayo po, Pastor Ronald, anong mga pagninilay-nilay nyo sa ating Panginoon pagdating sa area of malasakit? Well, sa church siguro, laging ministry battle cry ko yung how we should do our discipleship. Holistic, no? To be spiritual is to be earthly good, no? Importante sa akin, we do not just teach people doctrines. We also teach people how to live as human beings. Yung normal lang na tao, na yung mga action natin hindi para for church growth, para papuntahin sa church ng tao, kundi to be an incarnation, no? Kumbaga, yung we are Jesus in flesh. Well, iba-iba tayo ng tradition for sure. We always want the gospel to be preached.
Pero ang gospel naman, hindi lang panay proclamation yan eh. May demonstration siya. No? So, wala tayong problema mga evangelical sa proclamation eh. Pero pagdating sa demonstration, doon tayo nagkukulang. At yung expressions niya, palagay ko, isa sa pinaka-practical ko na masasabi, ako especially mga kabataan yung aking mga hinahawakan at mga pamilya, ay engage din pagdating also sa politika ng Pilipinas. Hindi para magdebate, kundi para malaman nila yung dynamics at kung ano yung tama o mali sa ginagawa ng mga politiko. Kung ano pagkakaiba ng mga EPAL relief tsaka sa tunay na na relief goods. Yung mga ganon. Kasi importante sa atin na we engage the powers para at least alam natin na tayo tayo may magagawa to somehow. Ito babalik na naman ako. Hindi tayo lagi tumatanggap ng mga kasamaan na nagpapahirap din sa atin. We really have to resolve these things as part of our ministry. Kaya yung holistic approach, honestly, mahalaga sa akin na panoorin din sila ng mga pelikula na makakatulong sa pag-unawa, mga documentaries, yung sa creation care, yung paano mag-survive sa baha, yung mga ganon, yung mga life skills. Tulungan sila paano magluto ng itlog na walang yung mga Boy Scout type. No? I mean, what I'm telling is this. Turuan natin yung mga tao, hindi na maging spiritual, kundi maging representative ni Lord sa mundo na ito. Habang hindi pa natin nakakapiling ang Panginoon sa kanyang presensya. No? At ayun ang aking punto. Simple lang. So, great commandment. Great commitment to the great commandment. Ayun. Before the Great Commission. Yeah. Bago ka. Honestly, wala. Well, sabi nga ni Ray, yung Great Commission, na lang yan. Termino na lang na binuo ng mga teologo yan. Ang meron talaga sa Bible, Great Commandment talaga. No? Sabi nga nila. Oo. And, ako na naman, mapabash niyan para po na di. Hindi, biro lang. Punto ko lang, huwag sanang ma-misconstrue na naman ng iba. We have that tatlong GC, Great Commandment, Great Commission, Great Commitment, yung Acts chapter 4. Kailangan committed tayo dyan sa mga yan. Which makes for this GC, great conversations. Yeah. Okay. Kailangan ng conversation kasi diretso ka agad sa commandment pero hindi naman na di-reflect paano natin to ma-apply sa panahon na to. And napakabilis ang ating panahon at napakayaman ng ating usapan and nais kong pasalamatan kayo. And doon sa mga nakikinig nito, saan man kayong community, faith group galing o whether baka hindi pa kayo namin kasama sa community, nakakatulong ito sa inyo, nabibigang linaw na kung saan nanggagaling ang Christian faith at Christian response to suffering. Napakalawak nito, napakalalim at marami pa tayong ma-unearth from God's Word, from the heroes of our faith. At pagdating na rin sa ating traditions and other traditions, kailangan talaga mag-conversation tayo. Dahil yun nga, on one hand, posibleng may mga bagay na ating pinaninindigan na nakakatulong, pero baka may mga bagay na hindi na pala faithful sa ating Panginoon. And gaya nga ng aking mabuting professor sa ATS, balik ka lang kay Jesus. Tignan mo lang si Jesus. Makita mo ang Diyos sa panahon na to. Hanapin mo, makita mo kay Kristo Jesus. And ganda ng pinakita ng ating mga pastor, si Jesus malasakit siya. Hindi to exclusively Philippine concept. Hindi to cultural discussion lamang. This is really a universal thing. Tayo tinawag to experience but also to share yung compassion and service to one another. Siguro before we close this episode, this wonderful episode, may mga final points ba kayong gusto i-share? O siguro mga words of encouragement para sa mga nakikinig natin who are going through this experience of human suffering? Sige, ako na mauna, Tapos si Pasonad na I hope yung ating mga nakikinig na napansin nyo kung paano yumaman yung pagtingin natin sa scriptures when we try to understand it from the lens of our language and culture. Yung lingwahe ng papagdamay, yung lingwahe ng malasakit, sabi nga ni Pao, it helps us to make sense from something that resonates with our hearts. Ano bang ibig sabihin ng commandment ng Lord to love your neighbor as yourself? So, nakakaroon yun ng parang mas makulay na may dating sa atin kasi we are using our own understanding
of how we relate ourselves to our people. So, ipagpatuloy natin yun. No? Huwag tayong matakot na maganda yung point ni Pao, mag-reflect tayo sa scriptures, pero mag-reflect tayo using our own categories. Ang tawag po dyan ay decolonizing. Pasok! Bibigyan pa kita ng panahon mag-plug mamaya rin. Pinasok mo na eh. Ayos. Pastor Ronald, kayo po, ano pang mga habilin? 3 points lang. When it comes to suffering, sinabi ko na kanina, acknowledge that there is suffering in this world. Pero pangalawa, we must also recognize, no, as children of God, no, na kasama tayo ng Panginoon. Recognize His presence in every situation. Sa pagpapala man o pagpapalo, kasama natin ng Panginoon. No? At number 3, yung theodicy of purpose. Ano ba dahilan bakit tayo nagsasuffer? We may not exhaust all the reasons of God, no? Pero isang nakita ko, we're being transformed into His image, no? At may purifying process yung element yung lahat ng suffering. Kaya bahagi ng spiritual disciplines ang suffering. Yan ang madalas siguro hindi na ituturo sa atin sa discipleship. Na hindi tayo handang humarap sa suffering, na parang tinignan natin siya na laging bunga ng kasalanan o ano pa man. Pero kailangan magkaroon tayo ng balancing at biblical na pananaw about this, no? At the end of the suffering, yung purpose ni Lord na maganda naroon lagi. And I think isa sa mga responses sa mga nakikinig sa atin, what does it mean to be biblical? Isang episode yan, Pastor. And I pray, yun nga yun ang invitation ko. Maaari ba namin kayo maimbitahan ulit sa future, short, near future, para to discuss itong mga issues as experiences na talagang dama ng marami sa atin. At syempre, kabilang na dyan ang ating mga may kapansanan. Actually, saludo tayo sa ating mga disabled. Normal na sa kanilang suffering. They eat suffering for breakfast, lunch, and dinner. But then, sila talaga, pag nakita mo silang resilient in a way, but also, yung resiliency nila leads to service, leads to compassion, leads talaga to community building. Nakikita natin sila involved ng mga volunteers natin. Hindi lang nila sinasarili yung suffering nila, sinishare nila yung hope of suffering nila, hope in their suffering. Talagang nakaka-inspire. And I pray na when you think about what is biblical about suffering, nakadagdag kami sa inyong mas yumayaman pang kaalaman at paglalakbay sa salita ng Diyos. Mga huling pagbati, mga kapatid, meron ba kayong mga talks or events na pwede namin kayong samahan? Well, sa akin, siguro by December, may niluluto uli ang OMF Literature na isang webinar. Last time mukhang i-onboard nila ako. Ayokong ma-preempt, pero keep posted. It's all about preaching. Okay. Sa personal FB page mo sila titingin? O meron ka bang fan page? OMF Literature. OMF Literature. Karay, kayo po? Sa akin lang siguro update, no, yung aking vlog has a new look, no, but still the same angst. So I invite you to visit yung aking vlog xgenesisray.tumblr.com. So for the regular dose of rants natin sa buhay-buhay, nandun po. O nga pala, yung sa aking YouTube channel, I doing a series ng Payong Kuya. Pakibisita na lang Ronald Malmisa YouTube channel. YouTube ka na pala. Oo. YouTuber. Activate ko ngayon. Vlogger. Kailangan mag-adapt sa vlogger talaga. Response ko kasi yung sa dami ng mga humihingi ng advice. So ginawa ko na siyang vlog series. Maraming salamat mga pastor at talagang pagpalain ng Panginoon ng mga ministeryo po ninyo at mga pamilya po ninyo. At sa ngalan po namin sa God is Able, napakayaman ng diskusyon. Sana ay mapagyaman din ang buhay at community natin. Maraming salamat po hanggang sa susunod nating conversation dito sa Able Talks. Ako si Brother Paulo Sanchez. Magandang gabi po. God is able, from disability to possibility.